nagtatambay sila doon sa may barangay hall, side river po, sa may tabi po ng ilog. And then, umihi po siya ma'am, bumaba siya yun mismo sa barangay hall. And then, pag akyat niya ma'am, may street light po doon. Nahawakan niya po yung street light po ng barangay. Doon na po siya ma'am na kuryente. Hindi na po nakaabot ma'am ng hospital ma'am yung kapatid ko ma'am kasi nandun po sa medical ma'am is dead on arrival po. Electrical shock lang po yung nakalagay po. May testigo pong nakakita nung nangyari ito, sir? Yes ma'am, meron po ma'am. Wala po kung alam mo na may problema yung posting nyo. Kasi wala naman report dun sa sa barangay. Lilinawin ko lang ma'am, yung daanan na yon, flood control yon, DK. Sa panahon ngayon, sobrang ulan, baka sabi ko na ano yung wire na nasugatan. Magpa-file po kami ng reckless imprudence resulting in homicide po. Ayun ang pinaka-best way ko pong gawin kahit ano pong gawin nilang sabihin nila. Kasi magmamalinis na po yung dalawang yan. Asistihan niyo po sila, Sir Vincent Ravago at saka Ma'am Sonia Ravago, sir? Yes po ma'am, nandito lagi ang PNP para tumulong. Poste, dito yung na-aksidente si Sir Paul. Tapos sabi ng nakakita dito sila dumaan. Diyan si Sir Paul na parang diyan nagumulong papunta diyan. Hindi siya dito dumaan, doon dumaan. Ito po ay nakalaylay po yung yung wire dati. Parang spaghetti po yan na Madaming wire. Yung wire niya ngayon po ma'am kasi pinaayos na po nila. Kaya maayos na po yung linya ng kuryente dyan ma'am. Pero nung nangyari po nung namatay sa nila, sample po lagi yung pagkaka-wiring sa bigan. Yung wire lang yung problema kasi madami. Buhol-buhol. Ngayon gawa na po. Dapat nga ma'am yung ginawa nila dyan Inantay muna nilang maimbestigahan ng PNP bago nila ginalaw. Agad po nila ginalaw kahit na hindi pa ito naimbestigahan ng PNP. Kami po ay nakikiramay po sa inyong pamilya matapos nga po yung pagkawala po or pagkamatay po ni Teacher Edward. So, bago po ang lahat, kamusta po kayo ngayon? Kinakaya po. Napakasakit po. Hindi ko matanggap na ganun yung nangyari. Sa isang iglap, nawawala siya. Napakahirap. Hindi ako makatulog. Halos hindi ako makakain. Kasi siya lang naman yung inaasahan namin. Yung mga kapatid niya may mga asawa na. Pero siya lang yung inaasahan po talaga namin. Yan na po, nawala na. Dahil sa kapabayaan ng barangay. Kaya siguro nangyari. Kasi kung inayos nila yung lahat, na matagal na pala yun, hindi yun mangyayari sa anak ko. Kaya kapabayaan po yun ng barangay. Medyo hindi pa rin po makatulog, hindi pa rin po ako makapaniwala na yung panganay namin is wala na po, na aksidente po, namatay na po. Hindi po ako makapaniwala. Sobrang sakit po na mawalan ng isang kuya. Tapos biglaan pa po. Yung sabing wala naman siyang sakit. Malalaman mo na lang paglabas ng bahay. Magkausap kami tatlo nila mama. Tapos pag uwi namin pag uwi ko dito, nalaman ko na lang na si kuya wala na. Kamusta po bilang anak itong si Sir Edward bukod nga doon sa sinasabi niyong siya ay inyong provider din? Napakabait po niyan. Walang ibang ginagawa. Maalalahanin sa magulang, sa mga kapatid, sa kapamangkin niya. Lahat. Wala akong masabi sa anak ko. Si kuya po, napaka-bait po niyan. Kami po yung nasa isip niyan lagi. Kami po yung lagi niyang nasa isip na mapaganda yung buhay. Lagi po siyang nagpapayo na ganito yung gawin mo, ganyan gawin mo. Gusto niya nga po sa akin mag-abroad po mag-barko. Sabi ko sa kanya gusto kong dito muna ako sa Pandan kasi may gusto akong gawin dito. Gaano po kahirap sa family niyo na nawala po yung inyong tumatayong breadwinner? Naku, sobrang hirap po. Napakahirap. Sa ngayon po ma'am, ano po ba yung gusto niyong mangyari para po dito sa kaso ni Sir Edward? Wala po akong hinahangad, kundi justisya. Ako din po ma'am. Yun din po yung hinahangad po namin ni mama. Pamilya namin, yung hustisya po kay kuya. Yun lang. Ano po yung una niyong naging reaksyon nung nalaman niyo na nakuryente si Sir Edward at wala na po talagang buhay? Hindi ko po matanggap. Kasi sabi niya sa akin, marami siyang plano sa buhay.
Parang isang iglap lang, nawala na siya agad. Nung dinala niya ako, kinuha ako dito ng barangay official. Na kuryente daw yung anak ko. Wala lang sa akin. Dinala niya ako sa ospital. Pagdating ko sa ospital, yun na nga, nire-revive na nga siya. Hinilot ko pa siya, pero parang hindi pa ako kumbinsidong mawawala yung anak ko. Pero nung sabi ng doktor, pasensya na po kayo kasi talagang hindi na po nagre-response. Doon na po hindi ko po mawari kung anong nangyari. Bakit ganun? Sabi ko, bakit nagkaganon? Sabi ko kay Kuya Jan, anong nangyari? Sabi niya, kasi bumaba daw si Kuya, humihi. Pagbalik yun na, kasi kapabayaan sabi ng barangay. Marami nang nangyari doon na nagaground. Tapos, eto na, dumating si Kagawad Balmaceda. Sabi niya po sa akin, Tiyaso niya na paano yan, sabi si Sir Paul. Sabi ko na, kuryente. Kung hindi ka pabayaan ng barangay, hindi yan mangyayari sa anak ko. Hindi yan magbubuwis ng buhay. Ang sagot niya sa akin, akala ko, layos na yun. Matagal na sabi yun. Matagal daw na may ground yung poste. Opo. Hindi ginawa ng aksyon ng barangay itong nangyari. Opo. Opo. Yung tanging hiling lang po namin is talagang hustisya po para sa pagkawala ni Kuya Paul. Kung sino po yung dapat na managot is managot po. Regarding naman po dito kay Mayor, kay Kapitan at doon sa investigator, ano na po yung status ninyo? Sa ngayon po ma'am, kagaya po sa kanina, nung nag-usap po kami kanina, is marami pa rin po akong nakukulangan pa rin po ako sa mga sinasagot po nila ma'am na parang nangyari po talaga na hindi po ako kumbinsido sa kanila ma'am na parang nagkakaroon talaga ng yung sabi nga nila na huwag nila banggitin yung nagkakakampihan, tatakipan, gano'n. Pero nakikita naman po sa mga statement nila habang tinatanong po, kahit yung nakaraan pong tanong sa kanila, kahit po yung mga nanonood po sa kanila, kahit sa mga comment section po is yung mga comment talaga ng tao, mispong sila nagsasabi na tinatakpan po talaga ni Mayor si Kapitan po. Yun lang po yung masakit sa part namin ma'am, na sana po si Mayor, ginawa na lang po niya is nagpagitna na lang po siya, nag-neutral na lang po siya kasi sinasabi niya nga po na si Kuya Paul, siya yung unang inaanak ni Mayor. So parang hindi po ako kumbinsido sa mga nila ma'am. Huwag po kayong mag-alala ma'am dahil gaya nga po ng pinangako po ng aming programa, itutulungan po namin kayo para po makamit nyo yung justice. Ganun din, nandyan din po yung Pandan Municipal Police Station para po gabayan kayo sa gagawin sa pagsasampa po ng kaso. Pupunta po tayo doon sa PNP para po makahingi ng update sa kanila and bukod doon kay Mayor din para may chance din na makausap nyo si Kapitan po. Okay? Sana po, Kapitan, gawin mo naman yung part mo para sa mga nasasakupan mo para hindi na tumaulit. Kasi sa amin, napakasakit. Hindi po namin masabi kung gaano kasakit na nararamdaman ko. Sana po, yun din po, gawin din po nila Kapitan yung kanilang trabaho. Yung kagaya po sa street lights, dapat every day, every other day, mag-inspection po sila para hindi na po ito maulit. Kasi kahit kaninong tao po, pwedeng mangyari to eh. Tapos din naman po kay Mayor po sana, ang hiling ko po sana kay Mayor is sana po pumapagitna lang po si Mayor lagi. Wag po siyang yung nakikita po na tao na may pinapanigan siya. Mas gusto sana po magpagitna lang po siya lagi. Ganun po. Kung narinig man po ito ni Kuya Paul, kung andito ka man po Kuya, ginagawa po namin para mabigyan ka po ng hustisya. Pag kang mag-alala, andito naman akong bahala kay mama sa mga kapatid ko. Ako na yung magtatayong panganay. Kung ano yung part mo na dating ginagawa mo, hindi po gagawin mo ngayon. Kuya, alam ko na mahal mo kami, Kuya. Sana kahit nasaan ka, masaya ka na rin dyan. Huwag mo na kaming alalahanin kasi papa mo. Kasi maayos naman kami. Again po, kami po ay muling nakikiramay po sa nangyari dito kay Sir Edward. And from time to time, nandito lang po kami para po i-monitor po kami. Pauwi na kami dapat. Hanggang sa narinig ko si Pao na sinabi na iihi daw siya. So kami naman, hindi na namin masyadong pinansin kasi normal na pong nangyayari sa amin. So nagsa-cellphone ako, yung ibang mga kasama ko nagsa-cellphone din at nag-uusap. Hanggang sa may narinig na lang kami at ako, kasi ako yung pinakamalapit sa poste na parang may nadapa. So ang initial response, tiningnan ko, sinek, tapos nabigla ako kasi yung right arm ng friend ko, si Pao, hindi matanggal doon sa poste. Nakaganyan po dyan, na
nanginginig ng ganyan. So ang initial na ginawa ko is chinek ko ng big toe. Tapos nung na-check ko ng big toe ko na merong kuryente, sinipa ko na siya agad. Tapos na-slide na siya pababa dyan sa dike na yan. Tapos lumukso ako agad, tapos inassess ko, tapos nagbigay ako ng first aid habang yung mga kasamahan ko po humihingi ng tulong. So wala, hindi namin inasahan na kung saan nag-umpisa yung samot-saring personal, professional na plano. Dito rin din pala magtatapos yung isa sa pinaka-close at may pangarap sa buhay dito sa lugar na to. So nakakalungkot po. Ito nga yung lugar, comfort zone namin to. Tapos yun, nabigla kami na etong poste to yung magiging dahilan ng pagkawala ng isa sa aming kaibigan. Nung time po ba nung nangyari insidente, ay kamusta po yung mga live wire? Ito ba ay merong nakalaglag, buhol-buhol? Nung chinek ko sa after incident, kasi nagsindi po kami ng kandila. Tapos during the incident, para talaga siyang spaghetti yung mga nakikita mo sa syudad na buhol-buhol yung mga wire. So doon ako nagduda na yung kuryente na nakakuryente kay Sir Pao, kay Pao, malakas talaga. Kasi kung simple lang naman na ground, kasi may mga kaibigan na din kami nagsabi dati na nag-ground sila dito, hindi aabot sa ganong pangyayari yung nangyari kay Sir Paul. So gaano po katagal na pinipilit ni Sir Edward na mag-survive pa? Nung pagkakuryente, ang bilang ko po siguro, nung nasa harapan niya na ako, hindi po aabot ng 10 seconds. Kasi nasipa ko talaga siya agad, tapos lumukso ako. So yun, nagbigay ako ng first aid, ng Pangunang Lunas to help my friend. Tapos naibiyahe pa naman namin siya papuntang hospital, responding naman siya sa akin kasi kinakausap ko siya. Tapos nung na-endorse na namin sa hospital, nadeklara na lang ng doktor ng Pandan District Hospital na yun nga, wala na yung dead on arrival na yung kaibigan namin. At doon nagbago ang lahat sa aming mga kaganapan bilang magkakaibigan. Upo ako dito, tapos parang napagod na ako ng upo kasi matigas yung upuan natin, di ba? Napagod din puwet, masakit na sa puwet. So lumipat ako dito, tapos sumandal ako dito sa poste. Pagkasandal ko sa poste, nakaramdam ako ng ground, bigla akong lumayo. Lahat na dumadaan dito na parang mag-hangout din, winawarningan ko na wag dumikit dito kasi may ground. So yun naman yung na-experience ko dito sa posting ito. So yung ground po ba nun ay medyo grabe din or mild lang? Para sa akin, mild lang yung time na yon kasi para lang, alam mo yung pag sumasaksak tapos bigla yung sa parang ganun lang yung na-experience ko. So, sa tingin niyo po ba matagal ng problema itong poste ng street lights dito sa inyong barangay or bago pa lang? siguro matagal na kasi yung mga bata na dumadaan dito, alam nila. Yung time na yon na nag-ground ako, kasi parang may mga nakalaylay pa yan dyan. Parang it's kind of crowded doon sa posting sa taas. So, eto, maayos na to, I think. Hustisya na lang siguro para kay Sir Pao. Pao, kung maririnig o makikita mo to, we will be doing our best because ang dami pa nating pangarap, specifically po sa lugar na to. Ang dami naming pangarap, not just for the residents, kasi lagi po silang binabaha. Eto po, every time na maulan, binabaha, apektado po kasi yung bahay nila, adjacent lang. So, we were planning a lot, especially sa mga tree planting, livelihood programs for this specific location para mabigyang buhay yung mga tao dito ng livelihood. So, Pao, your death will continue to inspire us to do more and to aspire more. And of course, to find justice. Kasi it's really about time to call for leaders to act accordingly. And of course, to do things to provide a safe environment because we are given a rare opportunity to serve, to extend and give life, not to take a life. Kamusta po yung ating investigation as of now? Sa request po ng complainant, ma'am, nagbibigay po sila ng mga additional na mga testimony po para doon sa mga nangyaring incident po. Nag-coordinate din po kay Mayor kasi yung sa part ng technician po, yung electrical technician, para hindi naman po sabihin na bias, kumuha po kami ng suggest po ng complainant kung sino po yung pwedeng Tapos pumunta na po kami sa site, sa inspection, although inayos na po ng
kapitan kasi para maiwasan yung further na disgrasya, may ano na po ma'am, may assessment na po yung sa engineering tsaka yung sa electrician po kung ano yung talagang cost ng pangyayari. So ito pong case po na to ay kailan po ba maifa-file nila, Sir Ronald? Actually ma'am, pwede rin po ma'am kaso may mga ano pa rin na inaayos kasi draft may ayon sa mga documents ma'am. Nag-interview na po ako, tapos pinapacheck ko ulit po sa kanila kung ano yung babaguhin po kasi dapat alam nila mismo yung kanilang i-under. So, Mayor, ito lang naman po, sa side naman po, sa part naman po natin ng LGU, ano po ba yung pwede nating maitulong para po dito sa naiwang family ni Sir Edward since ito pong case natin ay nahawakan na rin ni PNP and then ready to file na din po. Hindi, sa amin dito ma'am, sabi ko nga, 4th-class municipality kami. Ang tulong lang dito sa amin yung financial assistance na mayroon din, na ibibigay yung LGU, pero minimal lang naman. Yun lang naman ma'am. Regarding naman po doon sa poste po na naging problema nung incident, kamusta na po ba? Ito po ba ay naisaayos na natin? Ayun po ma'am, yung kinabukasan, pinag-secure ko para kung yung talaga yung nag-cost niyong para secure, puntahan ko dun sa mga sa barangay aid electrician para i-secure kung talagang may kuryente. Kagaya ng una na sinabi ko nga na dahil yung gabi, i-off yun, tapos kinat dun sa linya, tapos yung kinaumagahan, yun ang na i-test yung pagkatapos, hinawakan nung yung electrician, plus yung ga-assist na kagawad ko, tapos parang wala naman. Pero sabi ko sa kanila, huwag magkampante. Kasi sabi ko, nangyari yun, yung ninerespeto namin yung mediko, na gaya ng ganon. Sabi ko, i-check yan. Hindi lang yan. Lahat ng mga, i-check kasi yung mga main post na yan, bago pa naman pinaayos ko yan. Sabi ko, bago mag-New Year, sana may ilaw na tayo dito sa Barangay Libod. Yun ang ko. Kaya big secure yun, ma'am. Kasi supportahan ko lang yung kay Kapitan kasi galing kami sa Bagyong Pipito. Nasira yun ng December. Kaya inaayos nila para yung mahabol naman yung January. Maliwanag naman dun sa area yun. Kaya alam din natin na kakaka-check pa lang naman. So ngayon, pinarating lang naman natin dito is yung regarding po dito sa investigation which is may result naman na and then sa part din nila Mayor, sila po ay magbibigay ng financial assistance for the family din po. Ito po ay ifa-file na po sa proper forum and then yun po hingi lang din sana kami na assistance para po magabayan sila para po doon sa nabanggit po nating financial. Any amount will do naman din sa kanila po. Kung ano lang ang nasa investigasyon, huwag na tayong umano sa mag-ride on yung iba na porque hindi kaalyado sa politika, hindi kasama, tapos kami naman nila Kapitan, magkakasama, ilabas na natin yun. Kasi actually ma'am, dito sa barangay na to, ako din yung dating kapitan dyan. Magkaalyado kami talaga. Kasamahan ko sila, kagawad si Kapitan Bong. Matagal na talaga kami dyan sa nagtutulungan dyan sa Libod. Kaya yun yung sinasama din namin ng loob na kutsabahan daw. Imbis na po magpagitna ho kayo sa amin, ang ginagawa niyo po is kumakamit po kayo kay Kapitan. Ito naman ma'am, sige, tanungin natin kung anong ibig sabihin ng kampe. Tanungin natin kung anong ibig sabihin ng kampe. Yun nga po sir, di ba? Yung sa previous na interview sa inyo po, marami po nakarinig kahit po sinong tao, ang comment po nila is kinakampihan niyo po si Kap. Imbis na pong magpagitna po kayo, ano po kayo sa ni Kap na sinasabi niyo po na gusto ko lang malinawin si Kuya Paul po is na nabagok po yung ulo, nahulog, nabagok yung ulo, o di ba? Dapat sir, magpapagitna po kayo. Hindi, inano ko lang yung sitwasyon na nangyari. Ayun, nalinaw naman na po sa investigation na kung ano talaga yung sanhin ng pagkamatay po ni Sir Edward. So, respetuhin na lang din po natin yung buhay ng tao. And ayun po sa part po ninyo, Kapitan, sana next time, you need to have a command responsibility din. Kasi, yun nga, ayun, umabot na tayo sa punto dito na magpa-file na po kayo ng kaso. So, hayaan na lang talaga natin yung batas po, yung bahala.
regarding po dito sa kaso po ni Sir Edward sa part po ng PNP, ano na po ba yung status ng case? So, yung naging result po ng medical legal ni Sir Edward ay yung naging cause of death niya nga is electric shock. So, yung aming investigador napalitan, so as per requested. So, from Corporal Sigismundo is si Corporal Cueva na ang tumatayong investigador ng ating case for Sir Edward. So, as of now, based sa mga ginawang hakbang ng himpilan ng Pandan MPS, nakapag-coordinate na sila sa aming piskal at yung family din mismo ay humingi ng advice sa kanilang piniling attorney. Okay? So, possible po, maaari, depende sa takbo ng investigasyon, na masampahan po ng kaso yung mga taong responsible po dun sa nangyari ng reckless imprudence resulting homicide. So, regarding naman po doon sa pag-process po ng mga documents para po dito sa i-file na case, kamusta naman na po, ma'am? So, of course, kailangan nating hintayin yung tamang proseso. So, talagang kailangan po nating maglaan ng panahon, oras, So, hintayin po natin yung pag-usad po ng kaso. So, ngayon po, ma'am, nakuhanan na po sila ng mga statements, ganun din yung mga witnesses. Yes po. So, meron na po mga nakunan ng statement, pero meron pa pong mga hinihintay na mga possible na maging kumbaga witness para makatulong po doon po sa umuusad pang investigasyon. So, ma'am, ano na lang po yung may advice para po sa family po ni Sir Edward? So, of course po, sa family po ni Sir Edward, hindi naman po talaga madali, syempre, na mawalan ng minamahal sa buhay. Lahat naman tayo ay ang gusto natin, syempre, maging ligtas sila. So, sa case po ni Sir Edward, hindi natin inaasahan na magkaroon ng aksidente, pero sabi nga natin, kung meron pong mga responsabling taong kailangan managot, at yan po ay legal naman na dadaan sa ating proseso at batas, yan po ay maibibigay. So, syempre, kahit po tayo ay nasasaktan, hindi madali, kailangan po natin ng mahabang pasensya dahil yung pag-usad po ng mga ganitong mga kaso ay kailangan po ng panahon at pasensya po. Salamat po, ma'am, sa tulong niyo pong binibigay sa amin, sa pamilya ko. Nahangad namin na magkaroon po ng hustisya yung anak ko. Salamat din po, ma'am, na sa tulong niyo po na sa investigation niyo po na umuusad po yung kaso ni Kuya. Maraming salamat po sa inyo. And syempre po, on behalf of Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po, ma'am, sa inyong agarang pag-aksyon. Thank you, ma'am. Thank you po. Sir Raffy Tulfo, maraming salamat po at napansin niyo po yung aming hinain para mabigyan po ng hustisya yung aking kapatid po na si Kuya Edward Paul Rabago po. Sana po magtuloy-tuloy po yung case, sana po umusad at mabigyan po ng hustisya ang pagkawala po ng aking kapatid. Ako rin po, nagpapasalamat din po ako, sir, sa tulong na napansin niyo po yung kaso ng anak ko, na sana po mabigyan naman po ng hustisya. Maraming salamat po sa mga staff, sa inyo po sa bumubuo sa lahat ng ano niyo po. Maraming salamat po, Raffy Tulfo.